Sabihin po natin, ako'y tagumpay. Ako'y tagumpay. Dahil kasama ko ang Diyos. Amen. Glory to God. And sa umagang ito, mas higit pa nating maunawaan, lalo na ang pag-welcome natin sa bagong taon. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong labanan, bagong mga araw na ating pong pagpupuri sa Diyos. Amen. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating Diyos sapagkat narito tayo. Hindi tayo natalo ng digmaan ng karamdaman, hindi tayo natalo sa digmaan ng problema at suliranin, at narito tayo ay sama-samang nagpupuri sa Diyos. Amen. Let's welcome everyone. Sabihin po natin, welcome to the success of God. Yan. Welcome to the victory of God. Another word. Sabihin po natin sa ating katabi dyan, welcome to the victory of the Lord. Okay, praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. This is the last Sunday worship at the year 2025. We are on the last day of service sa 2025. Kaya naman napaka mahalaga sa buhay natin na tayo ay narito sa bahay panambahan, na magtapos ang taon na ito na ikaw ay nakasamba at nagkapagpupuri sa Diyos. Mahalaga sa buhay natin, lalo na tayo mga followers of Jesus Christ. And siyempre, welcome kayo mga kapatid namin na nandito na ngayon lang namin nakasama. Hindi po ito relihiyon para sa inyong kaalaman. We are not entering another religion, but you are entering a fellowship. Amen? So, fellowship po ito. Glory to God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Salamat po sa Diyos sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa bawat buhay nating lahat. Ang Diyos na tumawag at humirang sa atin, ibig niyang tumawid tayo sa isang panibagong buhay na matawid natin ang 2025 with all the goodness of God, with all the assurance of your salvation, kagaya ng nangyari dito sa Joshua. Kung babasahin natin muli, mga minamahal, ang binasa kanina, Joshua chapter 1, Joshua chapter 3 verse 13 to 17. Bigyan natin ng diin, mga minamahal, sa ating pong pakikinig. Ang talatang ito na may magandang binibigay sa atin, a pure and a clear vision why they need to cross the river. In verse 13, as it is written in the book of Joshua chapter 3 verse 13. Hallelujah, praise the name of the Lord. And when the soles of the feet of the priest bearing the ark of the Lord, carrying the ark of the Lord. In another word, carrying. In the priest bearing the ark of the Lord of all the earth shall rest in the waters of the Jordan. The waters of the Jordan shall be cut off from flowing, and the waters coming down from above shall stand in one heap. The Bible did not say that the water gone out, but the water stopped flowing. In verse 14, so when the people set out from their tents to pass over the Jordan, with the priest bearing the ark of the covenant before the people. Verse 15, and as soon as those bearing the ark had come far as the Jordan, the feet of the priest bearing the ark were deep in the brink of the water. Now the Jordan overflows all its banks throughout the time of the harvest. Ito pala'y panahon ng harvest.
Pag panahon ng harvest, ang ilog po ay nag-overflow. Ganon kadakila ang Diyos. And then, all its banks throughout the times of the harvest, the waters coming down from above stood and rose up in the heap very far away at Edom, the city that is beside the Saritan, and those flowing toward the sea of the Araba, the Salt Sea, were completely cut off, and the people passed over opposite Jericho. Now the priest bearing the ark of the covenant of the Lord stood firmly on the dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel was passing over on dry ground until all the nation finished passing over the Jordan. Hallelujah. Now fasten your seatbelt and listen carefully because we are going to cruise the river between 2025 and 2026. In our days today, we have no priest. Although we have priest in religion. We have so many priests in religion. Marami tayong mga pari sa relihiyon. But in our fellowship, we don't have. We don't have a priest. A literal priest, wala tayong physical na pari nasa gitna natin. But we have an unlimited high priest who sit down on the throne of the heaven above. Unlimited in power. Because the priest, the physical priest has limited. They died. Lahat ng mga pari simula pa noon ay nangamatay. But the high priest that we have, died on the cross once. And on the third day, he rose again from the dead. And being the high priest like Melchizedek, he lives forever and ever. And he has the sympathy, hallelujah, with our nature. Sapagkat naging tao siya minsan. Mayroon siyang pangunawa kung ano ka, kung sino ka, kung minsan nagpo-pull down ka, kung minsan weak ka, kung minsan malakas ka. Hallelujah, your high priest knows it. Amen. Pero yung mga pari dito sa lupa, walang pakialam sa karamdaman mo kung anong nararamdaman mo, what is your emotion today here. The priest, the literal priest, ay walang nalalaman. Kung ano ang iniisip mo, wala silang alam. But your high priest and my high priest knows what is inside your thought, knows what is inside your heart, because he is the God, the high priest of our salvation. Palakpakan po natin ng ating Diyos. Now the requirements before they cross over. Ang requirements po ay kailangan daladala ng mga pari yung Ark of the Covenant. Bago po sila tumawid sa ilog, sapagkat malalim po yung ilog, hindi po siya basta-bastang ilog ng Jordan. Malalim po yan. At sa panahon na yon, hindi pa nadidevelop ang mga bangka. There's no small boat na pwede nilang sakyan para tumawid sa kabilang dako, because at the other side of the river is the promise of God. Bakit kailangan nilang tumawid? Sapagkat naroon yung pangako ng Diyos. The fulfillment of what God promised to them is over there at the other side of the river. They need to cross the river because the promise is there. The fulfillment is there. Amen? Kung hindi po sila tatawid, they cannot receive the promise. Kung hindi sila tatawid, if they will not willing to cross over the Jordan River, they cannot receive. cannot receive the promise. So as we today, we cannot receive the promise. Kung hindi po sila tatawid, if they will not willing to cross over the Jordan River, they cannot receive the promise. So as we today, we cannot receive the promise. Kung hindi po sila tatawid, they cannot receive the promise. Kung hindi sila tatawid, they cannot receive the promise.
The river of unbelief. We have the river of unbelief. We have the river of doubt. When we bring it to the spiritual reality, the spiritual realm, we have so many rivers. And minsan ang river natin ang lapad. Ang lapad ng doubt mo, ang lapad ng unbelief mo, ang lapad ng rebellious spirit mo, ang lapad. Amen. Do we understand? When we look back, what is happening to your faith noong 2025, the whole 2025, kung babalikan mo, when you look back, ang dami mong failure. Ang dami kong failure. Lahat tayo, we have so many failure, and that is a river that we need to cross. Amen. Glory to God. In the book of Luke chapter 11 verse 27 to 28, before we going deeper to this message, ang sabi po dito, blessed are those who hears the word and keep it. Mapalad yaong taong nakinig at nag-iingat ng kanyang mga salita. Sapagkat sa passage na ito ng Luke chapter 11 verse 27 to 28, there is a woman there who cried out, mapalad yaong nagpapasuso sa iyo. When he looked into Jesus, sabi niya, mapalad yaong nagpapasuso sa iyo at nag-alaga sa iyo nung ikaw ay bata pa. Then Jesus answered, yes, but blessed are those, greater blessing to those who hear and keep my word. Amen? Hallelujah. Can we give him a clap offerings because he deserved it? A woman with his physical understanding, with his literal understanding, she said to Jesus, blessed are the woman who carried you in the womb and feed you with his breast, with the milk of his breast. Then Jesus Christ said, mas mapalad kayo na nakinig at nag-ingat sa aking mga salita. Now, the question is, are you listening and keeping His word? Are you listening and keeping His word? Amen. So yan ang mga failures natin since 2025. Because the year 2025 is the year of expose. Alam natin yon. Lahat na expose sa 2025, hindi lang yung government natin, pati ang mga puso ng mga Christian na i-expose. Kaya maraming kaguluhan sa simbahan, maraming kaguluhan sa napakaraming mga fellowship. There is always trouble because God exposed our heart. Not only the heart of the shepherd, not only the heart of the congregation, but the whole church has been exposed. Amen. And we need to cross that river of failures. Glory to God. Now, the requirements to cross the river is to carry the covenant. And when they did it, when the priest carried the ark of the covenant, when the sole of their feet stepped in the river flow stopped. Hindi po nawala yung ilog. The river did not gone. Sometimes sometimes our prayer is this: Lord, take away my problems. Let me have no problems. You are wrong, because the problem is still there. But if you are bearing the covenant of the Lord, the problem cannot flow. Can you get the point? When you are bearing the covenant of the Lord, the problem will stop besides you and cannot flow over you, because when you are carrying the covenant of Jesus, nagpatuloy ang daloy pero hindi dumadaloy sa iyo. The river still there.
Amen? Kaya, pag nananalangin tayo, Lord, help me. Help me that I can stand in the midst of my problem, in the midst of my trouble, in the midst of my calamity. Let me stand and firm. Let me stand firm. And let it not flow over me. Palapakan po natin ang ating Diyos. When the priest carrying the covenant of the Lord, nahati po yung ilog at lumakad sila sa tuyong lupa. Hindi nabasa ang kanilang mga paa. Hindi pa naman uso ang sapatos noon, puro mga sandalyas. Babae at lalaki, they wear sandals. Amen? Yung mga tali-tali. Yung mga kagaya kay Sister Ina, yan, mga ganyan ang mga suot nila. Sino pa bang mga may sandals dyan? Hindi, talagang si Sister MJ, wala talagang chinilas. No, ganyan. Halos sa kanila, karamihan hindi nagchinilas. Kasi ang makaka-afford lang ng makabili ng sandals nila, yung may mga pambili. Kaya karamihan sa kanila, they walk by yung walang sandals. So the river, they walk on the dry ground when the covenant of the Lord, not because of the priest, but because of the covenant. Not because of the priest, but because they carried the covenant, the promise, the ark of the covenant. Kasi sa panahon na yon, yung covenant ay nandoon sa ark. Yung may dalawang angel na ang pakpak nila ay nakaganon. Now, the covenant of promise is inside the ark. Kaya because of the covenant, when the priest that carried the ark of the covenant, the water of the river stopped before them. Yung daloy kasi ano siya, pag ganun po kasi ang River Jordan, mayroong mataas na bahagi para ito'y dumaloy doon sa mga kanilang mga pananim, sapagkat panahon ng harvest, nagpapadala po ang Diyos ng masaganang tubig upang sila ay makapag-harvest ng mabuti at mainam. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Glory to God. When they cross the river, the priest stand firm. At nung tumayo ng mainam ang mga nagdala ng covenant, na talagang tumayo sila at hindi sila umalis doon hanggat hindi nakatawid lahat. Hanggat hindi nakatawid lahat ang mga mandirigma, sapagkat they will going to invade the land of promise. Kailangan lang tumawid sapagkat naroon ang pangako ng Diyos ng kaginhawaan sa kanilang buhay. At lahat tayo may pangarap ng kaginhawaan. Amen? Every one of us has a dream of success, victory, and a dream of prosperity. We need it. But ang Diyos po ay hindi po nagkulang sa paalala sa kanila. Ang sabi po ng Diyos sa aklat po ng Deuteronomy, kapag kayo'y naroon na sa ipinangako ko sa inyo at magtamasa kayo ng inyong kaginhawaan, when the blessing shall overflow, when you are there in the promise, when you are there in the fulfillment of my promise, remember this one thing. Do not forget your poor brethren. Yan po ang paalala sa atin. Kaya kung ikaw at ako
ay magtamasan sa 2026 at lalo kang pasaganain ng Diyos. Kung ang pangako na tagumpay sa iyo ay lalo pang sasagana sa 2026 after this 2025, do not forget this one thing. The blessings is not just for you. Do not be self-centered. Do not be a lover of yourself. Remember what God says to us. Remember your poor brethren. Sometimes kapag may blessings ka na, dito pa lang sa 2025, self-centered ka na. Dito pa lang nagyayabang ka na. Amen. Minsan makasarili ka na. And that is an attitude of man. But look at Israel. Bakit hanggang ngayon matagumpay sila? Because they knows how to help people. Yung mga walang pagkain, kahit ang kanila mga kaaway, tinan mo yung digmaan sa Gaza. Look at what happened in Gaza. Naroon ang mga Hamas, naroon ang mga kalaban nila, but habang nagdigmaan, mayroon silang pinapadalang aid, mga pagkain, lahat. That's the heart of the Israelites. Hindi lang nakalimutan na mayroon silang tungkulin, pinasagana sila hindi para sa kanilang sarili, kundi para makatulong sa iba. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya natutuwa po ako, ito pong December, ito po isang sukatan minsan. Ang December ay sukatan ng giving. Amen. December is a month of measuring what is inside your heart. Are you celebrating the Christmas season with your own appetite? Para lang ba sa'yo? Kung ang the month of December belongs to Jesus. It is a celebration for Christ. But it was converted by your own pleasure. Ang tao, nakukonvert niya ang pagdiwang. Ang pagdiwang ay para sa kanya. But if you learn how to give to somebody, you place the Lord. Amen? Pinasagana tayo hindi para sa ating sarili, kundi para makita natin ang pangangailangan ng iba. Higit sa lahat, makita natin ang pangangailangan ng simbahan. Glory to God. Now, the promise is there. What is the number one promise? Na dapat nilang maranasan. Dilong the provision of the Lord because the promise of God, bago sila pumasok po doon sa land of promise, ang promise po sa kanila, land of milk and honey. Ibig sabihin masagana. Amen? Masagana. Kasaganaan. Nangyari po ba yun? Yes. Because they carried the Ark of the Covenant. Nangyari po yun, ang pangako ng Diyos na isa katuparan because they carried the covenant. Without the covenant, they cannot. Hindi nila mapasok ang lupa na ipinangako sa kanila ng Diyos. Without the covenant, glory to God, but with the covenant of the Lord, they receive the promise of God. And when they are there, ano po ang pangalawang nangyari? They are filled with all the provisions of the Lord. Napuno sila ng supply ng Diyos. Yung mga tanim na hindi nila tinanim, tinatamasa nila. Yung mga magagandang na-develop ng mga taong na naroon, na nauna sa kanila, na nag-develop ng lugar, glory to God, ay tinatamasa nila, masagana sila, but they never forget the things that God has commanded them. Do not forget the poor brother.
Although pinasagana sila, literally masagana, pero may mga tao talaga na kanilang mga kapatid na hindi nararamdaman yung kasaganaan. Hallelujah. Bakit po kaya? In Deuteronomy chapter 15 verse 11, you shall open your hand wide to your brother, because God commanded them when you are there in the promised land, do not close your hands to your brother. But there are people today, aminin mo man o hindi, mayroong mga taong ayaw magbukas ng kanyang palad. Kahit sobra-sobra na ang kanyang pera, ganon pa rin siya. Amen? Pero natutuwa po ako sa marami sa inyo na nagbukas ng kanilang palad sa kanilang kapwa, sa kanilang magulang, sa kanilang mga kamag-anak, nagbibigayan tayo. Amen. Kahit na may pangarap ka, hindi naman ikaw ang magbigay niya ng katuparan. May Diyos ka. You are not an unbeliever. Remember this, you are not an unbeliever. You are a follower of Jesus Christ. At siya yung magtutupad, magbibigay katuparan. Habang ikaw ay nagbibigay, lalong dumarami ang iyong ipon. Habang ikaw ay mapagbigay, lalong dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. At halos hindi mo na mabilang ang pagpapala ng Diyos kung ikaw ay mapagbigay. Ang isang gripo, kapag malakas ang daloy niyan, ang bilis mapuno ng lagayan. Amen? Pero kapag isara mo siya, hindi siya dadaloy. Hindi siya dadaloy. Kapag nabarahan, ang isang gripo, kapag nabarahan ng dumi ng pagkadamot, ng dumi ng pagka-self-centered, ng dumi ng pagka-makasarili mo, dahil may pangarap ka na gusto mong maabot, at nagiging close ang iyong kamay at ang isipan mo sa mga kapatid mo, sa gawain, lalo na, glory to God, nababarahan ang daloy ng iyong pagpapala, at makikita mo isang araw, bakit humina? Bakit ganito? Bakit ganito? Because mayroong bumara sa blessings ng Diyos sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Diyos. If you want that the blessings will continue, the provision of God shall continue, do not be maramot. Natutuwa po ako sa mga kapatid natin na, glory to God, na pagdating ng Christmas, kasi December is a measure of giving, is a measure of your love to your brothers and sisters, na wala silang pakundangang nagbigay. And thank God doon sa mga nagpaabot ng kanilang Christmas gift sa amin, kahit iilan lang sila, but thank God. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay nilang lahat. Marami pong salamat sa inyong pumasa po kayo sa sukat ng Diyos, because December is the month of measuring our gift of giving. Salamat po. Kahit maliit, kahit 100, salamat. Di lalo na yung 500, lalo na yung 1,000 na natanggap namin, palapakan natin ng ating Diyos. Amen? Lalo na yung 3,000. Hallelujah. Pero iilan lang po yun. But sa mga estudyante, I know that you have a desire, but God will bless you in this 2026. Let me bless you today. All the students na narito ngayon, the moment na kayo ay mag-graduate na, I will pray for you that there is a door of work, a door of a good job para sa inyong lahat, because you have the desire to give. Amen? Glory to God. Palapakan po natin ang ating Diyos. A door of success and prosperity shall be open to you, students. Kung next year ay mag-graduate kayo, I'm praying this 2026 will be a good year para sa inyo. Never mind those calamities. Never mind those thunderstorm. Never mind those earthquakes that become stronger and stronger. No!
while the earthquake and storm become stronger, the promise of God is more stronger than them all. Amen. Never mind those storms. You are a children of God. Habang palakas ng palakas ang mga thunderstorm, habang pa makikita natin ng mga bubong na lang ang nakikita sa mga bahay na nakaranas ng flood. But remember this always, that the promise of God, hallelujah, can never be deep down in the flood, can never be flooded. The promise of the Lord, glory to God, is more higher than the flood of the earth. The promise of the Lord is so powerful to bring you there in 2026 with a good job, with good future, good, hallelujah, good business. Glory to God. Palapakan po natin ang ating Diyos because His provision, hallelujah, will going to be fulfilled in us. Why they need to cross over? Because they long that the inheritance that God's promised to them ay naroon. At kitang-kita talaga nila, nakita na nila, ay malayo lang. Sapagkat before they cross the Jordan River, mayroon po silang pinadalang spy. Dalawang spy, kung paano man sila nakarating doon, siguro lumangoy itong dalawang spy na pinadala nila doon sa Land of Promise. At nung makarating sila doon, nagkwento sila. Ang lalaki ng bunga ng grapes. Ang lalaki ng bunga ng mansanas. Ang lago ng mga halaman. Glory to God. At nakita nila, wow, yan kaya pala pinangako sa atin ng Diyos. It's a wonderful and a great provisions. Kaya gusto nilang makatawid talaga doon. Pero imposible. It is impossible to them, for them, who has carrying the promise, who hear the promise of God, a land of abundance. It is so impossible to them. Sapagkat hindi lang mga prutas ang malalaki, pati ang mga mandirigma doon ay mga higante. Then two of the spies says, impossible. It is impossible to invade the land, to capture the land, because the warriors in that land is giants. Kung gaano kalalaki ang kanilang mga prutas at ang mga punong kahoy doon, ganon din kalalaki ang mga mandirigma doon. Paano tayo? But Joshua was strengthened by God. Amen. The Lord says, I will fight for you. You shall not fight for them. I will fight for you. When you have problems, do not forget the promise of God. Do not fight, hallelujah, alone, but let God fight your battle. Let God stand before your problem while you are standing firm, carrying the covenant of the Lord. Kailangan mo lang tumayo ng mainam, kagaya ng ginawa ng mga priest. Tumayo sila ng mahusay na pagtayo hanggang sa nakadaan ang maraming mga kapatid nila. Until all the Israelites passed over Jordan River, they stand firm, bearing the covenant. Now, ano ang significant nito sa atin? Paano natin matawid yung mga ilog natin? The river of doubt, the river of rebellious spirit, the river of unbelief, paano natin matawid upang tiyak natin na sa 2026 ang mga pangako ng Diyos ay ating maranasan, that all the promise of the Lord shall be fulfilled in us, all the provisions, the promise of new life, the promise of divine protection, the promise of peace and joy. Yung bang mapayapa ka talaga, na kahit na mayroon diyang problema sa tabi mo, pero hindi ka madadaig sapagkat mayroon kang peace and joy. The promise of salvation, that we shall be assured with our salvation. Whatever happens this 2026, kung mas lalo mang lumalakas ang mga typhoon, be sure that you are saved. Dapat dalhin mo ang pangako ng Diyos, the promise of good and wonderful future, the promise of eternal life.
The promise that the church shall be taken away in the midst of this tribulation, na kukunin ng Diyos ang kanyang iglesia. At kung ikaw ay konektado sa iglesia ng Diyos, then wala kang dapat alalahanin kahit lumalakas ang mga typhoon. Even the typhoon becomes stronger and stronger this 2026. Glory to God. Never mind it. Just stand firm. Amen. Just like the priest, tumayo lang sila ng matatag. They stand firm in the midst of the river Jordan. Na kahit nakita nila, ang lakas ng agos nito, paano tayo? But naniniwala sila that they believe, they really believe. While carrying the Ark of the Covenant, they really believe that the Word of God that says, when the sole of your feet stand in the midst of the river shall be cut off. So they believe it. Carrying the first steps into the water. Siguro hindi pa kaagad na nahati. Hindi pa, kasi sa gitna pa sila. Nung nasa midst na sila, doon pa lamang nahati. Habang naglalakad sila. Siguro hindi mawala sa isipan nila. Mangyari kaya? Mawala kaya ang mga laki ng utang ko? Mawala kaya ang dinadala kong ito? But when they came into the midst of the river cut off. And the dry ground appeared. Lumabas sa kanilang paningin ang tuyong lupa. Amen? Mabayaran ko kaya lahat ng aking mga bills? No. Wala na kaya akong utang sa 2026? Amen? Wala na kaya akong mabigat na suliraning daladalahin this coming 2026? Magtagumpay kaya ako sa aking mga pangarap sa buhay? Habang naglalakad sila na nababasa yung kanilang mga kasuutan, daladala nila ang Ark of the Covenant. While carrying the Ark of the Covenant, I think there is something rules in their mind. Pero habang nag-iisip sila, while they are thinking about everything, their step continue to step and step and step until they come into the midst of the river. Glory to God. The water cut off. Minsan kahit may mga doubt ka, basta magpatuloy ka. Amen. Just continue to walk with carrying the promises of God. Although mayroon kang nararamdaman sa iyong katawan, just continue to walk, bearing the covenant of God, bearing in your thought, in your heart, the promises of the Lord, and then glory to God. Makikita mo isang araw, wala na ang lahat. Nandyan man sila sa paligid mo, hallelujah, but they cannot overflow. Hallelujah, when you carrying the power of the covenant of the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. But paalala po, this message is not so long. Paalala po in Galatians chapter 10 verse 2, when you are there, when I am there, kung naroon na ako, kung pasaganain ng Diyos ang simbahan na ito, kung pasaganain ng Diyos sa lahat ng bagay, ang hindi ko makakalimutan ay ang nakasulat sa Galatians chapter 2 verse 10. Ano ang nakasulat sa Galatians chapter 2 verse 10? Just open your Bible that you can see with me. What word written in Galatians chapter 2 verse 10? And do this if you want that the probation of the Lord will never stop. If you want that the probation of the Lord ay hindi mababarahan sa buhay mo. Look at this commandment that God commanded us. And this is one of the work kapag tayo ay sumagana at sumagana pa. Mga iniibig ko sa Diyos. Galatians chapter 2 verse 10. It is written, Only they ask us to remember the poor, the very thing I was eager to do.
Apostle Paul was commanded to preach the gospel to the Gentiles. At ang kasaganaan ay naranasan ni Apostle Paul. At hindi niya nakalimutan ang salitang ito. Alalahanin mo ang mga dukha. Masaya ka nang nag-iipon. Ang dami na, tuwang-tuwa. Ayaw mong mabawasan. Kahit nakita mo ang kapatid mo walang bigas, kahit narinig mo wala silang pera, kahit narinig mo hindi bukas ang palad mo, hindi mo naalaala ang salitang ito. Kung ayaw mong mabarahan ang pagpapala ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin. Huwag mong barahan sa kadamutan natin. Amen. Glory to God. Parang bato yan, nasasara yung blessings ng Diyos. Kaya kung minsan napuputol, kung minsan dumadaloy. Kung minsan napuputol uli, kung minsan malakas ang daloy. Sapagkat kapag nasunod mo ang salita ng Diyos, ang lakas ng daloy ng pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Palakpakan po natin ng ating Diyos. James chapter 1 verse 27. Visit the fatherless and the widows in their affliction. We are commanded. Ang salita pong ito ay doon sa mga sumasagana na. Pinasagana ka na ba ng Diyos? Do this. Upang ang kasaganaan mo ay hindi maudlot. Upang hindi ka magkaroon ng trouble o problema sa kasaganaan mo. Sapagkat ang kasaganaan ay plano ng Diyos. Pero kung hindi mo gagawin ito, nadalawin ang mga walang ama. Ang ibig sabihin mga mahihirap. Dadalawin yung mga balo na wala nang kumakalinga. Pag hindi po natin ginagawa ito, our blessing shall be cut off. At kapag nagawa na naman natin, dadaloy na naman. Pero kung gusto mong tuloy-tuloy na walang bumabara, gawin mo kung ano ang utos ng Diyos sa iyo this 2026. Amen? Wag tayong maging maramot sa kapwa natin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sino ba yung fatherless? Who is the fatherless? Tayo, may mga magulang tayo, hindi naman tayo fatherless, di ba? But the fatherless, inutos din pala sa atin ang itang mga balo. Huwag tayong maging madamot, kaibigan. Kung pinasagana ka na ngayon sa 2025 and you are failure to do this, make every effort to do this 2026. Proverbs chapter 19 verse 17. Whoever generous to the poor, wow, glory to God. Ang sino mang mapagbigay sa mga mahihirap ay nagbigay at nagpautang sa Diyos. Wow. Whoever generous to the poor lends to the Lord and He will repay him for his deeds. Ang Diyos pala ang magpapapala sa mga taong hindi nakalimot sa mga mahihirap. Kaya ang sinabi ko lately lang, hindi mababarahan ang daloy ng pagpapala sa iyo. You can always receive promotion and increase of your increase. Your increase shall be increased. Your increase shall be increased. Your promotion shall continually come to you when you cannot hold back what God has given to you. Sometimes, kapag ito ang problema, kapag mayroon ka, Sister Eileen, hinuhold back mo. Akin to eh. Ako ang nagsikap nito eh. Akin to, ako ang nagsikap nito. That's your attitude as a man. That's why you need to cruise that kind of attitude. Cruise the river of that attitude and you can completely receive the provision of the Lord without any problems and trouble. Palakpakan po natin ng ating Diyos. Nakita ko si Sister Ina, Sister Merly. Kahit lukuhin mo pa, kahit na pinagsasamantalahan na itong magkakapatid na ito. Di ba, Sister Ina, naranasan yung pagsamantalahan kayo, ano? But they never stop giving. Look at them. How they prosper. Because God will grant us. He will continue, hallelujah, to repay. Siya palang magbabayad. Kapag tumulong ka pala sa mga mahihirap, o mapagbigay ka pala sa kapwa mo, sa makakapwa na lang, ganito na lang, kung ikaw pala ay mapagbigay sa kapwa mo, higit sa lahat dito sa bahay-sambahan,
Nagpautang ka pala sa Diyos. Ang ginamit dito, nagpautang ka sa Diyos at ang Diyos mismo ang magbayad niyan sa iyo. Because the poor cannot pay. The poor cannot pay you back. They have no strength to pay you back. But it is God who will give you your supply. Amen? Bay, gusto ko yun. Kaya doon sa mga mahirap na pastor, gusto kong magbigay. Ayokong magbigay doon sa mga masaganang pastor. Sikreto lang. Nagbibigay kami sa mga mahirap na pastor. Why? Because habang ginagawa ko ito, pinapautang ko pala ang aking kagandahang loob sa Diyos. At ang Diyos pala ang magsusupply sa amin nito. Amen? Biro mo, pinapautang mo sa Diyos. Pinapautang mo sa tao, di ba rin magbayad yan minsan? But when you lend to God, wow, glory to God. Remember this verse. Proverbs chapter 19 verse 17, whoever generous to the poor, generous, mapagbigay. Isang beses, no. Pag generous ka, tuloy-tuloy. At hindi lang sa isang poor, kundi sa mga nakikita mo, mga kapatid. Whoever generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deeds. Sa ginagawa mo, ang Diyos pala ang magbibigay ng balik. Palapakan po natin ang ating Diyos. And when your blessings comes from the Lord, there is no problem. When your blessings and my blessings comes from the hands of God, hallelujah, problems has no place. Problems and troubles has no place. Kaya mga minamahal ko, this is my godly advice to you. When you come this 2026 at naranasan mo ang kasaganaan, do not hold it back to you. Huwag mong hawakan yon. Ang purpose niya, naalala nyo sa Timothy, yung taong tamad, sinabihan ng Diyos, ikaw na lazy man, find your job. Find a job. And when you have a job, help your brother. Sapagkat kung ang isang taong tamad at natuto siya at sasabihin niya sa Diyos, Lord, help me to find job. And then God will hear his prayer. And then God will open him a job. And then, glory to God, the commandment is this, that you can help other also. Sapagkat ayaw ng Diyos na makasarili ka. Ayaw ng Diyos na maging makasarili tayo. Amen. Sapagkat ang Diyos ay hindi makasarili. Kung ang Diyos ay makasarili, ibibigay pa kaya niya ang kanyang nag-iisang anak na hari ng kalangitan upang mamatay sa krus? Kung ang Diyos ay makasarili, pabayaan na lang niya tayo, mga matay tayong lahat. Hindi na siya maglagay ng langit para sa iyo at sa atin. Tayong lahat ay pababayaan na lang nila sa impyerno kung ang Diyos ay makasarili. That's why God teaching us not to be self-centered. God is teaching us to be generous. Hindi tayo tinuruan na maging sakim. Tinuruan niya tayong magbigay. Amen? Glory to God. Hallelujah. Mga iniibig ko sa Diyos, this is a last part of this message. Carrying the covenant. Ang mga pari lang ba? Yes, of course not. Noong sa panahon na yon ay mga pari ang ginamit. Ngayon po, ikaw at ako, the Bible said, you are priest of Jesus Christ. You are the priest of God. Tayong mga tumanggap sa Panginoon ay ginawa niya tayong pari sa ating mga sarili. And He gave us His covenant. He gave us His word. Where is the word of God now, today? Nasaan ang salita ng Diyos? Hindi lamang narito. Ano ba sabi sa 2 Corinthians chapter 3? Where's the Word of God? Nakalimutan nyo na? Abay, may amnesia na tayo, 2026, makakalimutan natin lahat. No, dapat hindi mangyari yon. 2 Corinthians chapter 3, ang salita ng Diyos ay nakasulat sa tableta ng inyong mga puso. In Romans chapter 5 verse 5, ang Espiritu Santo ay nasa inyong mga puso.
Now, what happens to us today? In the days of Joshua, the priest carried the Ark of the Covenant. In our days today, you are the carrier of the covenant of the Lord. Amen? Ikaw na ngayon yung carrier. Nasa puso mo, napapakinggan mo ang salita ng Diyos. At ang Espiritu Santo ay sumasayo. Now, you are carrying the covenant. You can stand firm in the midst of your trouble. You can stand firm. You have power to stand firm. Do not be shaken. Do not be moved. Stand firm. When you heard some trouble, when you heard some critics against you, stand firm because you are not serving man. You are serving God. You are not believing man. You are believing God. Amen. Ang inyo pong lingkod, kasabihin ko sa inyo, I will cross the river with the victory of the Lord because you cannot be a victorious without the battle. Paano mo sabihin, ayoko ng problema, ayoko ng ganito. Paano ka magiging matagumpay na magdirigma ng Diyos? Because we are soldiers of the Lord. The first Timothy says we are soldiers of the Lord. Paano mo sabihin victorious ka without passing all the troubles and problems in your life? Amen? Kung wala kang naranasang problema, at hindi mo na pagtagumpayan, paano mo masabihing, tatawid ako sa 2026 with the victory, with the spirit of victory? Hindi ka naman nakipagdigma. Tumatakas ka naman sa problema, lumalayo ka naman. Amen? A victorious warrior of the Lord stands in the midst of problem. He fight a good fight of faith. And he will never turn back. Hindi po siya umaatras sa lahat ng problema ang kanyang nakikita sa kaliwat sa kanan sapagkat the river stands, hallelujah, at the left and the right. The river still there. When the people carrying the covenant, the river cut off, but the river still there, still flowing, pero hindi nakakadating sa kanilang tinatayuan. Nakikita nila o dumadaloy pa rin ng ilog, pero umaapaw lang sa kabila, sa kaliwat kanan, hindi dumadaloy sa kanilang mga paa. At yung tuyo, yung mga sutana nila na nabasa, natuyo, nung nahati ang ilog, ang mga sutana nila, di ba ang mga priest, ang haba ng mga damit, ang mga damit nila hanggang dyan, sumasayad sa lupa yung kanilang mga kasuotan. But when the river dried up, when the river cut off, and they walk in dry ground, glory to God, maging ang kanilang damit, tuyong-tuyo. Palakpakan natin ang ating Diyos. There is no remains. Wala nang natitirang bakas ng ilog sa kanilang damit. Glory to God. Mga iniibig ko sa Diyos, this is a teaching that you can be sure that 2026 is the year of your victory and success. It's another year of victory and success. But cross the river. Kung mayroong kang river sa buhay mo, ng river ng kung ano man na naramdaman mo sa sarili mo, dapat maitawid mo ang sarili mo dyan. Amen. Kung mayroon kang struggle sa buhay mo, sa pananampalataya mo, dapat mong tawirin ang river na yan upang pagdating mo sa 2026, you can be sure of your salvation, you can be sure of your provision, you can be sure of your joy and happiness, you can be sure of the wonderful future that God prepared for you on 2026. To God be the glory. Palapakan po natin ang ating Diyos. Kung ano man yung nararamdaman mo sa 2025, ay iwanan mo na sa 2025. Huwag mong dalhin yan doon sa 2026. Amen. Kailangan wala na yan sa puso mo, wala na yan sa isipan mo. Kung ano man yung nakakabigat sa damdamin mo sa 2025, hallelujah, let it be destroyed here. Hayaan mo nang magiba yun, hayaan mo nang mawala yun. At tawirin mo ang 2026 with the covenant of God. What is the covenant of God to you?
What is the covenant of God? He promised us provision, number one. He promised us new life. He promised us protection, divine protection, not just protection, but divine protection. He promised us peace and joy of the Spirit. He promised us salvation. Hallelujah. Hallelujah. In every days of your life, He promised salvation, not just one day. He promised us good and wonderful future. And the most important thing is this. He promised us eternal life. Kung si Jesus ay darating sa 2026, you are surely prepared. Kung iwanan mo lahat sa 2025, wag mo nang dalhin sa 2026 ang masama nating karanasan sa 2025. Leave it there. Amen. Apostle Paul said in Philippians chapter 4, even in Ephesians chapter 4 verse 23 to 24. O beginning verse 20. Apostle Paul said, tinatalikuran ko ang lahat sa kahapon at tinaharap ko ang magandang kinabukasan na itinatakda ng Diyos sa buhay ko. Palakpakan po natin ng ating Diyos. So anumang masamang karanasan natin sa 2025, leave it there. Hayaan mong mabulok yan sa 2025. At harapin natin, let us cross the new year with the joyful heart, with a victorious heart, leaving all together all our problems, kahit makikita mo pa yung problem mo, glory to God, but stand firm, carrying the covenant of the Lord. And all these problems and troubles cannot overtake your future, because your future is in Christ. Jesus holding your future. Kahit parang malabo pa sa iyo sa mga nagninegosyo, kagaya ni Sister Amalia, nagninegosyo yan. Di ba, Sister Ami, meron kang business, little business. Parang malabo sa'yo, paano kaya ako magtatagumpay? When it comes in your mind, Sister Ami, when these things come in your mind and you will begin to ask, paano ako lalago? Marami ng mga naglalakihan ang mga grocery dito. Paano lalago ang aking maliit na negosyo? Never mind those malls. Never mind the supermarket. You have God who has the promise to bless you more and more this year 2026. Amen? Just believe Him while doing something good. Habang ginagawa mo yung mga online mo, habang ginagawa mo yung negosyo mo, just believe Him. Carrying the covenant of the Lord, because you cannot prosper without the covenant of God, because you never can deny. You are a believer of Jesus Christ. You can never deny it. Kung unbeliever ka, ganun ang isipan mo. Wala kang pag-asa. Kasi ang lalaki ng mga supermarket ngayon, nagtatayo pa, meron na namang Shoemart dyan. No? Paano yung maliliit na negosyante? But remember this, you have the covenant of God. You can prosper, even though there is giants. Because your prosperity comes not from your own. It comes always from the God Almighty. But carry the covenant of the Lord to cross the 2026. Amen? Hallelujah. Let us all stand in the presence of the Lord.